Bakit pa ba ako nagdarasal? Kung sa bawat salitang binibitawan ko sa harap ng mga taong umaasa, bumabalik ang iyong mga alaala. Bakit pa ba ako patuloy na naglilingkod? Kung sa tuwing binabanggit ko ang salitang pag-ibig, bumabalik ka, pero hindi ko na muling mayayakap pa. Bakit pa ba ako nangangaral ng pag-asa? Kung ang mismong puso ko, hirap umasa. Kung ang unang panalangin ko matapos kang mawala ay hindi ko alam kung sigaw pa ba o dasal. Paano ko ipapaliwanag sa mundo na sa mismong araw ng pangarap natin, ikaw ay kinuha sa akin? Bakit pa ba ako humahawak ng mikropono? Kung ang boses ko'y pilit na pinapatatag, pero ang loob ko'y wasak. Kung ang ngiti ko'y para sa kanila, pero ang puso ko'y durog na durog na. Bakit pa ba ako nagigising sa umaga kung kalahati ng buhay ko ay sumasama na sayo ng tuluyan sa puntod na hindi ko mabasa nang hindi nanginginig ang aking mga kamay? At sa pagtatapos ng bawat linggo, kapag tahimik na ang bulwagan, ako na lang at ang Diyos ang nakakaalam ng totoo. Na hindi ako ang inakala nilang malakas, na hindi ako ang pastor na hindi natitinag, na ako ay tao lang at nasasaktan din. Ngunit siguro ito ang dahilan. Dahil kahit wala ka na, may mga pusong durog na pwede ko pang abutin sa pamamagitan niya. May mga kaluluwang naghahanap ng pag-asa na kahit ako man ay hirap, sinusubukan ko pa rin panghawakan. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi pala natapos sa araw ng pagkawala mo. Bakit pa ba ako nananalangin? Bakit pa ba ako naglilingkod? Bakit pa ba ako nagmamahal? Dahil sa huli, mahal ko pa rin ang Diyos. Mahal ko pa rin ang layunin niya at mahal pa rin kita, hindi bilang sugat na napakasakit, kundi bilang alaala na nagturo sa akin na magmahal at magbahagi ng pag-ibig at pag-asa sa iba. Panginoon, salamat sa pagkakataong ibigin siya. Kahit sandali lang, yakapin mo siya para sa akin. At kung balang araw, muli mo kaming pagtagpuin, hahayaan ko na lang ang langit ang magpatuloy sa kasal namin.